Gabi ng Misteryo. Uy, mga kamisteryo. Ngayong gabi ito pag-usapan natin tungkol sa ano bang dapat nating gawin sa pagsalubong sa bagong taon. Kasi katatapos lamang itong Christmas Day and we are now preparing for the incoming New Year, which is according to Feng Shui experts, it will be the Year of the Horse. Very exciting yan. Mukhang very positive, ano ha? Yung Year of the Horse. Taon ng mga kabayo. Ano ang inaasahan natin for this coming year? What will be the best part of the new year na talagang makaka-resonate tayo, makakapag-align tayo? But ang pinakamatindi nga nito ay yung paano natin sasalubungin. Now, tonight, we have our guests tonight to give us some tips what to do. And of course, especially, unahin muna natin yung forecasts for 2026. This will be done by our friend sa grupo ni Brother Nico Chua. O di ba? Abay, syempre, ano yan, trusted na young astrologer. And let's hear from him. Let's listen kung ano yung sasabihin niya. Forecast niya sa 2026. Ito yon. Hello and magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa iyo, Brother Ray. So, thank you dahil bigyan ulit ako ng opportunity na magsalita ulit regarding sa 2026 yearly prediction astrology. So, regarding doon, i-discuss ko mamaya. So, pag-anda ako ng recorded video at explain ko din na maayos kung ano ang tendency o possibility, mga posibilidad na mangyayari this 2026 sa Pilipinas at sa mamamayang Pilipino. Currently ngayon, nandito ako sa Robinson Starfields kung saan ako pununood ng mga parol, which is yung mga giant mountain dito sa aking likod. So, thank you sa invitation and abangan nyo ko mamaya sa gabi ng Misteryo. For 2026, the whole year, kung ano mangyayari sa Pilipinas at sa mga ibang mamamayang Pilipino at kung ano ang tendency na mangyayari next year, kung ano mga magiging focus ba natin or kung ano yung mga bagay na kailangan nating gawin o asikasuhin or like pagtuunan ng pansin or kung ano mangyayari or kung anong gagawin ng ating gobyerno this 2026. Ang current time ko sa ngayon ay 12:04 PM. Recording this December 26, Friday, which is Venus Day. So, ayan. So, ito po ang natal chart. Ito po ang solar return chart is what I mean to say, solar return. Ito ang solar return ng ating Pilipinas. So, pinangalan ko siya as Maharlika dahil yun ang unang pangalan niya. So, ito po ay solar return 2026 to 2027 dahil ang birthday po ng ating Pilipinas ay June 24, 1571 before siya naging Pilipinas talaga. Pero unang pinangalan siya ay Maharlika. So, ayun. So, ang exact birthday po ng ating Pinas ay June 23, 2026 ng 10:22 AM. Okay? So, kung mapapansin nyo pong lahat, ang energy po ng ating Pilipinas next year, majority po ay nasa taas. Nasa above the horizon. Wala siya, kukunti lang yung mga planets po natin below the horizon. So, ano po ibig sabihin nito? Ang Pilipinas po for next year, palabas po ang energy niya, hindi papasok. So, meaning, pag sinabing palabas, ibig sabihin yung relationship ng Pinas sa ibang bansa o yung image ni Pinas sa ibang bansa, yun ang magiging focus ni Philippines the next year.
Pero may minimal din naman na papakialaman ang ating gobyerno na sariling relationship niya sa mga mamamayan the next year. Yun nga lang po ay meron tayong Lilith Sagittarius 4th house dito. Ang 4th house is origin ng Pinas. So kung mapapansin nyo po, ang 4th house ay may Lilith. Ang Lilith po is a sign of rejection. So rejection saan? Sagittarius. And saan? Sa 4th house. 4th house is land. So, since the 4th house, associated siya sa home, associated din siya sa ancestry, associated din siya sa land natin or mismong lupa ni Pinas dahil may Lilith dyan. So, may tendency po na may mga ibang foreigner po na na may tendency yung mga foreigner na hindi pumunta dito sa ating Pinas, which is I think na balitaan ninyo yung recent news, which is yung sa Australia sa sa beach bandy shooting na nanggaling daw po yung dalawang mag-amang terrorist daw dito sa Pinas. And ngayon ang bali-balita ay galing daw sa Mindanao, pero I am not sure kung ano yon. So since Lilith po kasi ay rejection, and then Sagittarius po kasi is about long trip travels yan, tsaka foreigner, tsaka din about sa truth, ganyan. So, may mga iba na hindi magpupunta dito sa ating bansa. Kasi, napansin ko din po, meron po tayong Mars and Uranus. So, Mars in Taurus, 9th house. Mga foreigner po ang 9th house. Foreign relationship naman po ito ni Pilipinas sa ibang bansa. And Uranus, Gemini, 9th house. So, ano po ang Mars? Mars po is action. About din po yan sa galit. Or about din po yan sa sa war. And about din yan sa anger. Ganyan. Yun nga, yung galit. Since nasa Taurus sign po siya, so it's an earth sign. And then, magko-conjunct po siya kay Uranus. Pag sinabing conjunction, so ang energy po ni Uranus ay plus po sa Mars. So, may tendency na next year magkakaroon ng aberya si Pilipinas sa ibang karatig na bansa. Hindi ko alam kung si Australia ba to or yung ibang bansa pa na magiging or magkakaroon tayo ng awayan or bangayan. Ganun po. So, masasabi kong alarming to, pero as of now, sa observation natin, so hindi pa naman siya magte-take place. So, more likely, may tendency din na dahil Mars ito, action, so may tendency din na magkaroon si Pilipinas ng interactive relationship with other countries na patibayin pa or manghingi ng support. Ganon din yung meaning kasi nun. And then, may nakita po ako dito na Chiron, medyo nababahala po ako dito kasi ang Chiron 8th house po, ayan, ang Chiron kasi is the wounded healer at nasa Taurus siya. So, ang Taurus kasi is earth sign siya, and then since nandiyan si Chiron is the wound mismo, so material wound siya saan? Dahil si Taurus, ang rulership po ni Taurus ay si Venus. Ang Venus po ay about sa possession, material possession, money itself, love and desire. So, material and immaterial siya na Chiron. So, pag sinabing material and immaterial na Chiron, material and immaterial wound siya saan? Sa 8th house. 8th house po is the house of death. Utang. Also, si 8th house din ay the house of death, kamatayan. Siya din po ay the house of other things na taboo practices or mga bagay na hindi na pag-uusapan. So, ano po si 8th house? Pakita ko po sa inyo. So, bago po tayo mag-proceed, pakita ko po sa inyo kung ano po ang ibig sabihin ng 8th house and 4th house. Ito po kasi ang mga house influences natin. Ayan. So, as I said kanina, sa 4th house, meron tayong Lilith doon. So, ito po ang 4th house ni Pilipinas. Land, home, family, feelings, endings, traditions, ancestors, inner world. So, ayan. So, since may Lilith 4th house po tayo, tendency next year po, dahil may Lilith po doon, ang Lilith ay rejection, may tendency na si buong Pilipinas po, o yung mga mamamayan ng ibang tao sa Pilipinas, I mean, may tendency na i-end na yung mga old
traditions ng Pilipinas and magsisilang yung bagong tradition ng Pilipinas. Like, mamamatay na yung mga old traditions, ganyan. Though not completely, pero parang magiging ano na lang siya, mythology na lang siya, or magiging legend na lang siya, or like parang history na lang siya. Ganon siya. Pero since nilit Sagittarius yan, so may tendency na hindi tayo bisitahin ng mga ibang foreign dito or bababa yung tourism natin. Dahil nga kanina, as I said, meron tayong Mars 9th house date kanina doon sa sinabi ko, which is Mars conjunct Uranus. Ang Uranus kasi is speed, growth, and evolution. So may tendency na may tendency na hindi tayo makakuha ng support sa ibang bansa dahil sa utang, ganyan, or dahil din sa safety ng mga mamamayan. So ayun. Kasi ang 9th house is about publishing, ayan, foreign travel, ito. 9th house kasi is, siya yung tinatawag naming mga astrologers as the gate of heaven. Kasi nandiyan yung higher studies, nandiyan din si astrology, nandiyan si philosophy, yan, prophetic dreams, science, culture, beliefs, ethics, morals, exploring, faith, broadcasting, ayan, religion, spirituality, ayan, guru, law, study abroad. So, ayan, meron tayong Mars and Neptune dyan. So, may tendency po tayo na, na yung government natin ay mag-take action na pagtibayan pa yung relationship niya sa ibang bansa. Yun nga lang po, conjunct siya kay Uranus. So, mag-iiba yung effect ni Mars. Hindi siya magiging action or anger. Magiging siyang parang biglaang action. Kasi si Uranus is all about sudden things or sudden happenings or accidents. Bukod sa growth and rebellion at saka invention, innovation, and revolution or evolution. Ganun po si Uranus. So, balik po tayo dito sa solar return. Napansin ko po din po dito sa ating solar return na ang dalawang planet na to ay nagkaroon siya ng trine or minor trine at tinatawag namin itong sextile sa 11th house. 11th house is relationship type of friendship. So, as I said kanina, magpo-form sila ng another type of friendship relationship sa karatig bansa natin or mga ibang bansa or basically yung other Asian countries din na mga malalapit lang or yung mga may deeply tie si Philippines. Pero since nakatrine siya sa Mercury at saka din kay Jupiter and then naka-major trine siya ng Pluto dito sa 5th house. So, magkakaroon ng magandang relationship sa Philippines sa ibang bansa. Yun nga lang po, meron po tayong Saturn in Aries, 8th house, and Chiron in Taurus, 8th house. So, may tendency po ulit na mag-utang ng malaki ang Pilipinas. Ganun po. Bakit siya magkakaroon ulit ng utang? Kasi sa astrology, pag meron pong Chiron in 8th house, lalo na kung nasa material sign siya, which is earth sign, so probably that would be money or like parang magkakaroon, since meron din tayong Saturn 8th house dito in Aries, may tendency din na magkaroon ng economic crash ang ating bansa. So may tendency tumaas pa yung dolyar in the next year. So, pag tumaas yung dolyar, bababa din yung economy ni Pinas. Ganun po ang mangyayari. Kaya siguro, next year, itatry siguro ng ating presidente na magkaroon ng another relationship or siguro, hindi ko lang kung ano yung naiisip nila doon. Bahalang mga payaso doon. So, ayan. Mag-perform sila ng another relationship bond with other countries para tulungin yung ating economy and may tendency din mang-utang ulit para habulin si US. Ganyan. So, ang mangyayari po sa ating mga mamamayan next year ay meron po tayong Sun in 10th house, Cancer. Ito po yung pinaka-reason kung bakit ang ating Pilipinas ay hospitable dahil Sun in Cancer pinanganak ang ating Pilipinas. Ang Cancer is a nurturer type of zodiac sign, kaya Sun in Cancer meaning nurturer type tayo na mga mamamayan, kaya pag may bisita, napaka-hospitable natin. Kaya yun yung nasabi ng mga
ng mga foreigners sa atin na napaka-hospitable natin. Napaka-hospitality ng Pilipinas dahil Sun in Cancer siya. Ngayon, nasaan siya? Nasa 10th house siya. Ibig sabihin, since 10th house kasi is the house of public image, the house of goals and achievement, so 2026 would be the year of goals and achievement for Philippines. So kung meron mang mga goals ang mga Pilipino, mga ibang tao, magagawa nyo yun sa 2026. Okay? Pero yun nga lang po, yung mga pinanganak ng 1997, 1998, and 1999, may hirapan po sila for 3 years dahil si Saturn ay nasa Saturn in Aries na. So meaning Saturn return na po nila. Ano po ang Saturn return? Ibig sabihin dito na po nila malalaman yung mga totoong lesson po nila sa buhay nila. So kung hindi nyo pa alam kung ano yung pinakatotoong lesson ninyo sa life ninyo, para malaman ninyo kung punishment ba sa inyo to, kung reward ba ito or karmic punishment, you can contact me para magpa-check kung nasa ang house iyon. So, ayan siya. And then, like for example, itong ating si Philippines, since nasa Saturn in 8th house Aries siya, so, I advise sa lahat ng Pilipino, sa lahat ng majority ng Pilipino, na huwag mangutang at huwag magpapautang. Lalong-lalo na kung manguutang po kayo, magpapautang sa bangko, especially kung kung foreign currency po siya, ay mag-ingat-ingat po kasi next year po, may tendency mas lalo pa pong bumagsak yung economy po ni Pilipinas dahil sa Saturn in Aries 8th house. Kasi po, ang lesson po ni Philippines for next year is all about 8th house. Ang 8th house po, papakita ko po kung ano po iyan, which is yung iba ay hindi naman astrologist. Ito po siya. 8th house is about siya sa loans, yan, utang. Occult, taxes, yan, sa mga tax. So, may tendency na maghigpit si BIR regarding sa mga taxes dahil Saturn in Aries po in 8th house. And especially, si Saturn po ay fallen po siya sa Aries. Bakit? Kasi si Aries po, ang rulership ni Aries, so ito si Aries, di ba? Ito si Aries, nandito siya kanina, pinakita ko. Ang rulership po ni Aries ay si Mars. So, ibig sabihin, ang mangyayari niyan, kung si Saturn ay na kay Aries, parang binasa natin siya as Saturn plus Mars. So, ibig sabihin nun, si Saturn, sobrang active niya. Si Saturn kasi siya yung planet of discipline, accountability, at saka limitation. So, bukod sa tatlong yon, si Saturn din is about siya sa karma, good and bad karma, and about siya sa life lesson. So, ibig sabihin, si Saturn, since combined siya with Mars, the active and initiative and the God of War energy planet. So, mangyayari, the whole 2026 year for Philippines, super active yung tao sa 8th house. Ganun nang mangyayari. Na, what type of active? Karma active, accountability active, ano pa? So, pwede rin nating i-interpret si Mars as aggressive. Ganun siya. Since Saturn in Aries 8th house po tayo next year, I advise po sa buong Pilipinas na be patient, very patient, stay grounded, and if napapansin nyo po na parang kumukunti na po yung pasensya ninyo, ganyan, I advise to be patient po. Bakit po? Kasi ikakapahamak nyo po yan. Bakit? Kasi ang Saturn po natin na nasa Aries ay nasaan na yun? Nawala po ang aking screen. Pasensya na. So, ayan po. Ang Saturn in Aries po natin ay naka 8th house. Birth, transformation, money earned from others. So, pag sinabing money earned from others, kapag may Saturn in Aries dyan na nasa 8th house, super aggressive din yung mga magnanakaw niyan this year. I mean, the next year, 2026. It's a lesson of karma, responsibility, and accountability po kasi dahil Saturn in 8th house po. At nagkataong nasa Aries sign po siya. So, ayan, hidden enemies, ayan din, death, kamatayan. So, may tendency na tumaas din yung krimen next year kasi magiging life lesson ni Saturn
yun kay Philippines. Saan? Sa 8th house. At saka ito rin, sexuality, ayan, passion, inheritance, loans, legacies, surgery, ayan, joint finances, instinct, and rebirth. So, ayan. So, ang pinaka-lesson po ni Philippines for the next year ay 8th house po. And since may Chiron dyan, so madaming manlulumo, madaming iiyak, madami din na parang magsisikap for the next year. Ganun po ang mangyayari. Pero, good thing is, Jupiter natin ay nasa Cancer, which is 200% ang energy ni Jupiter. And nandito din siya kay Mercury, nasa Cancer silang dalawa, nasa 11th house. So, yung mga may trabaho sa ibang bansa na Pilipino, yung mga iba din na may foreign relationship, ganyan, and also the same time, if all about social media and technology, magra-rise po next year yan kay Philippines. Okay? Mas tataas yung value ni dollar, so yung mga taong nakapagtrabaho sa ibang bansa, mas magpa-prosper din, and mas makapag-invest sila ng malaki din kay Pinas kasi nga next year, may tendency pong bumagsak yung economy ng ating Pilipinas. Now, nabanggit ni Brother Nico yung ilan sa mga initial readings niya for 2026. But in the meantime, pasok muna natin itong ating mga kaibigan sa Misteryo Musika, and they are sharing some songs for tonight's episode. And we will do this again next episode sa pagpasok ng bagong taon. Now, let's hear from our friends, Spiritual Guide Philippines, yung kanilang kantahan, di ba? Masaya talaga. Sa totoo lang po, ang buwan ng Christmas, abay, dapat punong-puno tayo ng pagmamahal, punong-puno tayo ng kasiyahan, kaligayahan. And then, para ito'y combination, no? So, mayroon tayong forecasts for 2026, and there is part for Mysterium Musika. Pag-iisahin natin sa isang episode, and tuloy-tuloy ito, So stay with us, and please enjoy the music dito sa Mysterium Musika while we are in the program of Gabi ng Misteryo. Yun. Hello everyone, Merry Christmas! So, ito po yung Spiritual Guide Philippines at ginawa na lang namin is record na po namin yung video kasi marami po kasi yung pag-iisa po namin masyado pong madami. So ginawa na lang po namin is recording na lang po namin at i-record na lang po namin yung So I hope you like it everyone, namaste, Merry Christmas. And this our first song is Joy to the World. Merry Christmas! 1, 2, 3, 4. Joy to the world. So po, ito yung tatawag na Feliz Navidad. I hope you like it, everyone. Feliz Navidad.
Mamamas ko ba? God bless. Now, let's go back again sa ating pinag-uusapan about 2026. And let's hear again from Brother Nico Chua, yung kanyang forecasts. Itutuloy niya yung ating talakayan tungkol sa darating na taong 2026. Ito na naman siya, si Brother Nico Chua. Okay? So, bukod dyan, napansin ko din dahil si Jupiter ay nag-conjunct kay Mercury in Cancer 11th house. Since si Cancer ay very traditional type of zodiac sign din yan, nag-conjunct yan kay Jupiter and Mercury. So may tendency rin po na tumaas yung manifestation and faith po ng tao the next year. And since nasa 11th house siya, nasa within our community. 11th house is mismong community ng Pilipinas natin. And yung impact din niya sa ibang bansa, yung friendship and fame din niya sa ibang bansa. May tendency sumikat si Philippines. Yun nga lang, what type ng pagsikat? Ito, nakatrine siya sa Mars and Uranus 9th house, which is meaning may sinusuportahan si Pilipinas next year kaya sikat, and naka-square naman siya kay Moon in 2nd house, Libra. So may tendency na ipagamit natin yung mga facilities natin or like ipahiram or ipa-invest natin yung mga lupa natin din sa ibang bansa, ganyan. So, may tendency gawin ng government yon. Okay? So, sa mga mamamayan naman, dahil Moon in Libra 2nd house, magsisikap na magtipid yung mga tao next year. Pero since naka-square siya kay Mercury, may tendency din pong mahirapan ang mga mamamayan na magtipid din next year dahil yun nga po, dahil meron tayong Saturn and Chiron in 8th house next year, may tendency po talaga na bumaba po yung economy natin, lalo na kung napapansin nyo po ito, opposite po yan. Ang opposition meaning balance, so binalance niyang ang 8th house and yung 2nd house. Ang 2nd house kasi is yung personal na pera or ari-arian ng mga mamamayang Pilipino at ni Pilipinas mismo. Pero since naka-opposite siya doon sa Saturn in Aries 8th house, so may tendency na mahirapang makapag-ipon. So like ibabalance mo yung gastos at saka yung ipon. Yun po ang mangyayari next year po. Okay? When it comes naman po sa forex, tsaka din sa economy, si Jupiter po next year ay nasa Cancer. So, si gold, next year, patuloy pa rin po yung pagtaas niya. Okay? And si silver naman po, kung tumataas si gold, tumataas din po si silver. Pero yung iba, may nagtatanong sa akin kung ano na pong nangyayari kay Bitcoin, ganyan, or mga cryptocurrencies. Dahil si Uranus po ay nasa Gemini, since hindi po siya dignified. Last time kasi nung fallen siya kay Taurus, doon grabe yung pagbagsak ni Bitcoin. Kasi kung mapapansin niyo sa forex exchange o foreign exchange, si gold sobrang taas, si Bitcoin sobrang baba. So inaasahan ko po dahil nag-conjunct po siya kay Mars. Mars is a malefic planet. So may tendency din po na next year na madaming magta-try kumita through cryptocurrencies ng mga mamayang Pilipino next year. Pero I advise po kasi si Uranus po ay nasa Gemini na, may tendency po na bumagsak po si crypto. Okay? May tendency po siyang bumagsak kasi ang Gemini two-faced po yan. Two-faced po ang Gemini. So, pag kinumbine mo kasi si Uranus, the planet of evolution, tapos ilalagay mo siya sa Gemini, two-faced po yan. So, parang magkakaroon siya ng dalawang function, either evolution or degradation. Okay? So, may tendency na tumaas siya ng biglaan or bumaba siya ng biglaan. Ganun po siya. Kasi si Uranus, siya din po yung planet natin ng sudden happenings. Since nasa Gemini siya, ingat-ingat na lang po. So, ayan. And then next year din po, ang Pilipinas, magkakaroon siya ng bagong technology na pag-aaralan, ganyan. Since 9th house
Mars and Uranus din siya, may tendency din po na magsikap yung mga tao makapag-abroad sa ibang bansa. And also, the same time din na sumikap mag-aral or mag-upskill yung mga iba dyan. I advise din po na mag-upskill saan, since nakatrain siya dito sa Mercury 11th house, mag-upskill po sa technology. Okay? Dahil po ang ating Pluto ay nasa Aquarius pa rin po, which is the evolution of technology itself. Dahil ang rulership po ni Aquarius ay si Uranus, which is si Uranus po ay about po sa evolution. So, dito po, papasok ang technology. Okay po? So, ayan. And then, after nun, ang magiging focus po pinaka-focus ng Philippines o ng mga mamamayang tao, dahil nasa 6th house po ang ating mga manggagawa, nandito po ang ating North Node. Since 6th house po, North Node in Pisces, ang Pisces, ito po yung zodiac sign ng passive. Pagiging passive and creative. So, ano mangyayari sa mga manggagawa next year? Dahil si North Node ay nasa 6th house po, I advise po na take care of your health dahil si 6th house po is also the house of health. May bukod sa house ng mga manggagawa, which is giving service to other people, si 6th house din po ay regarding po sa health mismo, kalusugan, which is currently, December pa lang, nagkaroon na ng balita na tumataas yung cases ng HIV or mga iba't iba pang sexual kinds of diseases. Kaya mag-iingat po. Pero since North Node po ay nasa Pisces, ano po ulit itong si Pisces when it comes sa astrological body part? Siya po ay sa lymph nodes. Lymph nodes. And ang lymph nodes po when it comes sa health astrology, siya po ang responsible sa first defense ng ating katawan sa paglaban ng mga viruses. Eh yun nga lang po, ano po ulit ang North Node Pisces 6th house? 'Di ba ang 6th house po ay health, North Node po is yung current focus ng Pinas, and nasaan siya ngayon? Nasa Pisces. So Pisces is, sabi ko nga, passive, mga system ng ating katawan na hindi natin nakikita pero may ginagawa, yun po ang lymph nodes, which is yung first defense ng ating katawan against viruses. Pero yun nga po, ang magiging focus na ng Pilipinas is yung sa health po mismo, sa kalusugan po ng tao. So, I suggest next year po, 2026, unahin po natin yung kalusugan natin, iwasan ng mga hindi dapat iwasan, lalo na din po sa mga umiinom or sa mga naninigarilyo, dahil masasabi ko din po na Pisces related din yun, dahil yun yung mga bagay na hindi natin napapansin pero naiipon. Okay? So, next year, 2026, maglalabas yung mga mararaming sakit na hindi napagtuunan ng pansin. Like for example, ayan yung sa HIV, tumaas yung rate ng HIV ng sobrang taas pa na hindi kalahati or hindi doble. Kung I think it's 3 times or 5 times po siyang tumaas. Ganun siya. Which is ang HIV, matagal mo siyang ma-detect bago siya lumabas. Which is Pisces related siya. Passive eh. Hindi mo malalaman eh. Nasa subconscious part. So, next year, it's much better na i-take care ang health po talaga. Okay? Para hindi po kasi kawawa din yung kawawa din tayong mga Pilipino kung hindi natin i-take care yung health natin. Ngayon, when it comes sa relationship naman po, 7th house, the house of marriage, meron po tayong Neptune placement dito. Nakatrain po kay Pluto 5th house. 5th house is the romantic partner na nasa Aquarius. Aquarius po kasi is karmic revelation, while ito pong si si Capricorn is all about karmic, parang yung pag-iipon ng karma, kasi parehong Saturn rule tong dalawa. Pero since Pluto in Aquarius po, it's about karmic revelation na po. Since nakatrine siya sa Neptune, naka-sextile po siya sa Neptune, naka-sextile din kay
Uranus or biglaan na nasa 9th house. As I said, 9th house is the house of heaven. So 9th house can be also the house of revelations. Nasa Gemini siya. Gemini rules the Mercury. Mercury is about thinking or the mind itself, perspective. Ito namang si Neptune, nandito siya kay Aries, which is ang rulership ni Aries is si Mars. Si Neptune is all about illusion, delusion, and spirituality. So, mapapansin ko din po ay nakatrine ito sa 11th house. Sa Jupiter and Mercury in Cancer. Cancer is moon, emotion. Jupiter is expansion and revelation dahil rulership house po ni Jupiter ay si 9th house. Okay? And si Sagittarius. So, ayan. And then, nandyan din po si Mercury. As I said, ano si Mercury? Siya po ay about the mind and perspective. So, ano pong mangyayari sa mga may asawa next year, lalo na meron pang isa. May 12 house tayong Venus dito in Leo. Ang Leo is about sun. Sun is about consciousness. Magiging conscious, ganyan. And Venus is love, desire, na nasaan? Nasa 12 house. Hidden lovers. So, kung mapapansin nyo, medyo magulo, pero isa-summarize ko na lang po ito. So, empathy, consciousness, thinking, anger, revelation. And then, meron tayong another revelation dito. So, ano yung 7th house? Marriage. 5th house, romantic partner. 9th house is knowing or coming into light and teaching. 11th house, social media. 12th house is hidden. So, yung mga meron pong may asawa dyan na may kabit po, umamin na po kayo. At saka din po, yung mga taong may tinatago po na may hidden relationship, next year po will be your judgment year po. Okay? Yun po yung magiging karmic reward ninyo or karmic revelation, which is Pluto in Aquarius. Kasi po, ang 7th house, nandiyan po yung Neptune. So, pag si Neptune, nandito na siya kay Aries, and kung mapapansin nyo, magkatabi na siya kay Saturn. So, the whole year po yan lahat ng kasinungalingan po, within the 7th house, within the marriage, mare-reveal lahat. Bakit? Kasi nakasextile po kay Pluto sa 5th house, meaning, meron kang hidden romantic partner na naka-opposite dito sa Venus 12 house, which is love affair na nasa 12th house na. Love affair na hidden, which is nandito sa Leo, which means ang rulership ni Leo ay si Sun, which is conscious ka. Conscious ka na meron kang hidden relationship affair. So, tendency po next year, madami pong maghihiwalay na mag-aasawa dahil meron po silang na-reveal sa pag-aasawa nila or sa relationship nila na yung kinakasama po nila ay may kabit or merong hidden na anak or may hidden na kinakasama. Ganun po ang mangyayari. And then, tendency, yung iba naman po ay 11th house. So, since nakatrine siya doon sa Jupiter and Mercury, Jupiter po kasi bukod sa blessing yan and luck, si Jupiter about din po yan sa judgment din po kasi righteous judgment or righteous righteous hand of God. So, nasa 11th house siya, nasa community. So, ang tendency po, may ma-judge sa community or like lalabas sa social media, ganun. Either public shaming or social media net shaming, ganyan. So, ayun. Kasi, napapansin ko din po sa Pilipinas na parang nakukuha na lang natin yung batas natin, hindi sa batas ng gobyerno mismo, kundi cancel culture, di ba? Yung pinapahiya na lang social media, ganun. Para makuha yung hostisya, ganun. Tapos kinakancel ng ibang tao, yung tinatawag na cancel culture. So, yun po yung warning ko sa mga taong merong hidden agenda next year. Kasi next year po, everything na tinatago ninyo or kasi nungalingan ninyo, next year po mare-reveal po. Kaya ngayon pa lang, ayusin nyo po yung buhay ninyo, wag nyo po sayangin ninyo yung marriage life po ninyo. Daw madaming magbabash sa akin dito. Pero kung ano man po yung kwento ninyo, okay, sige, sa inyo po yon, pero hindi po kasi sa yon. And tonight, isingit ko lang itong mga tip na isa nating kasamaan din sa Team Mysterio Philippines.
si Brother Arvin Capasilio. Ano ba yung dapat nating gawin or any ritual that we can do to prepare for the year 2026? Ito yun, si Brother Arvin mula dyan sa Quezon City. Hello po sa kanilang lahat mga kaibigan. Arvin Capasilio po ng Quezon City. Tuwing sasapit po ang December 31, sa umaga pa lang mamamalengke na po kami, making sure na meron po kaming 12 bilog na prutas. At bawat bilog na prutas, syempre bilog, nangangahulog ang pera, buhay. Kaya 12 kasi 12 buwan sa isang taon. So 12 buwan natatanggap daw ng swerte. Then, naghahain din po kami ng mga bibingka. Kasi po, ang mga bibingka po, madidikit po yan. Gaya po ng sapin-sapin, mahablangka, kutsinta, puto bongbong, o kaya naman, biko. Para daw dumikit ang swerte. Ngayon, pagdating naman po ng gabi ng December 31, pagsapit po ng alas 12. So exactly, January 1, ang ritual naman po namin is pinatatalon po kaming lahat ng aming mga lola. Tatalon po kami para daw po kami lumaki. Tapos naman po, paglabas naman po ng bahay, magbubuhusan naman po ng tubig. Mababasa ka syempre. Pero syempre nandun yung saya na nagse-celebrate kayo, it's cleansing time. Then, after naman po ng January 1, let's say January 2, 3, 4, 5, 6 onwards, hanggat walang pasok, it's time to declutter. Yun naman po, para i-dispose na po namin yung mga matatagal na po namin hindi ginagamit gaya ng damit, sapatos, tsinelas, toothbrush, plato, baso, at kung ano na pang bagay na hindi na po nagagamit. Nagpapasikip lang po siya sa loob ng bahay, at the same time, may mga energies po na dumikit dun for the whole year, abay i-dispose na po natin para mapalitan na po siya ng bago. Magkaka-space po ngayon sa bahay para magkaroon po ng mga bagong kasangkapan, at the same time, welcoming new energies. At syempre, huwag din po malilimutan ang manalangin sa ating Panginoon, ang magpasalamat dahil umabot pa po tayo ng bagong taon. Binigyan pa po tayo ng pagkakataon ng ating Panginoon para mabuhay at ipagpatuloy ang magagandang gawain sa atin at sa ating kapwa. Yung New Year's resolution, very common na po yan Sa school pa nga lang, bata pa, tinuturo na po yan So it's up to you kung gusto nyo pong gumawa ng New Year's resolution. Pero tuparin nyo, ha? Yun lang po mga kaibigan, maraming po salamat sa inyong lahat, sa inyong panonood, sa inyong pakikinig. God bless, Happy New Year, and may this coming 2026 be prosperous to you. Thank you so much, Brother Arvin, and maybe let's try again. Let's try to discuss again this next week sa ating episode sa Gabi ng Misteryo. Now, another song again from our friends Spiritual Guide Philippines, led by Brother Jay. Ayan na. And of course, itatry ko rin na isingin sa sarili ko. Sa kantahan tonight. This is a combination of our discussion with predictions for 2026 and giving you some very ang tawag dito, masayang awitan. Ayan. Masayang mga awitin na magbibigay sa atin ng mas mataas na antas sa ating kamalayan. And we are doing this to give you more updates, and of course to encourage everyone that it's about time for us to ascend to the fifth dimension. It is more it is better than just stay in the 3D dimension, but of course we are living the 3D dimension, so kailangan nating mag-adjust lang, di ba? We pay bills, we do our works, di ba? Iba pang mga 3D activities. Yan na. But if we want to communicate with the higher beings like God, Jesus Christ, Buddha,
and other ascended masters, also to our guardian angels, archangels, and our divine beings. So we have to shift our consciousness to the fifth dimension. All right? So, ito muna. Don't lose your way with each passing day. You've come so far, don't throw it away. Live believing, dreams are for weaving, wonders are waiting to start. Live your story, bring hope and glory, hold to the truth in your heart. If we hold on together, I know our dreams will never die. We'll see us through to forever, where clouds roll by. For you and I. So sing the wind, must learn how to bend. Seek out a star, hold on to the end. Valley, mountain, there is the fountain, washes our tears all away. Worlds are swaying, someone is praying. Please let us come home to stay. If we hold on together, I know our dreams will never die. We'll see us through to forever, where clouds roll by. For you and I. When we're out there in the dark, we dream about the sun. In the dark we'll feel the light, warm our hearts, everyone. If we hold on together, I know our dreams will never die. We'll see us through to forever, as high as souls can fly, where clouds roll by. For you and I. Uy! Let's go back again sa ating talakayan tonight tungkol pa rin sa prophecies or predictions for 2026. Alam po ninyo mga readings or forecasts, they show the readings at this moment. Ako personally,
I don't know if you agree with me or maybe you disagree with me that any predictions or any readings, hindi hula, hula is guessing. Ang readings kasi, like yung mga psychics natin, nagbabasa ng mga tarot cards, nagbabasa ng crystals or whatever. Of course, nung sa astrology, they saw what will happen in the future. But we ourselves can change the future. Ako, I believe it is very strong yung ating free will. And even God, I believe, nire-respect yun kasi it is our own decision. Hindi niya tayo kinokontrol. Nobody's controlling us. Well, unlike itong mga, ibang mga beings dyan, they want to control us to always asleep, natutulog, o diba? Pero yung nga binabanggit natin, we can change it with our free will. Ito, mga karagdagang forecast ni Brother Nico Chua. For 3 years po yan. Yun nga lang po ang sad part nun. Pero syempre, hindi lang po isang zodiac sign mga ka-feel nun. Ang opposite po ni Aries ay si Libra. Mahihirapan din po si Libra next year. Saan? Lalo na sa Pilipinas, second house, sa money, mga ari-arian, pati din sa skills po nila, mahihirapan po sila. So, kailangan po nila ng tulong. Okay? Si Scorpio, maswerte din po next year, pati din po ang opposite niya, which is si Taurus po. Magiging maswerte po at magaan po ang year po ninyo next year. So, hindi ko sinasabing lahat. Ang sinasabi ko po is majority po ng sun sign. Kasi, lahat po ng tao may kanya-kanyang Chiron sa natal chart, which is wounded healer. May kanya-kanya din po tayong Saturn. So, depende po kung nasaan po yung sun sign ninyo. So, kung pinanganak ka ng Taurus, that is May, that is April to May, ayan, nandun yung sun sign ninyo, you are Taurus, ganon. So, makikita nyo din sa natal chart nyo kung talagang totoong swerte kayo next year o hindi. Pero ang sinasabi ko po is majority, pero hindi po lahat. Okay? Kasi may kanya-kanyang laban din tayo, may kanya-kanya tayong struggle, ayan po. So, ayun. Ano ang magiging source of income ni Philippines next year? Venus 12 house, Leo po. Okay? Which is naka-opposite po sa Pluto 5th house. Naka-opposite po sa 5th house. Ano po yung 5th house? Joy, luck, pleasure, and nandyan din po sa 5th house ang gambling. Pagsusugal. O yung mga ibang bagay po na hindi rin po nakikita ng mata ng tao kung ano yung nagiging source of income ng 12th house. Pero since si Venus ay nakatrine siya kay Saturn, 8th house. So, as I said, next year may tendency maghigpit si BIR dahil nasa 8th house yung taxes or yung mga iba't ibang bayarin pa. Ganon. Possible na yun yung magiging source of income ni Philippines and also sa 5th house. Hindi ko alam kung ano tong 5th house na so kasi si 5th house, ang dark side lang ni 5th house is party and also drugs. Kasi doon din nahanap ng joy and pleasure din yung ibang tao which is sa drugs. So, isa din sa possible na source of income din yan. Ayun. So, yun. Kasi 12 house kasi is the house of mystery, the house of hidden, the house of secrets. So, yun po ang mangyayari next year sa Philippines po. So, if may gusto pong makakontakt sa akin, pwede nyo po akong makontakt sa Mystic Way page. Ipakita ko po ang Mystic Way. So, Mystic Way. So, dito po nila ako pwedeng makontak, Mystic Way Community or sa Mystic Way page po mismo. So, ayun lamang po for solar return or yearly prediction para sa Philippines. So, sa mga may gustong magbalak ng business po, Saturn in Aries 8th house po tayo next year. So, kung mag-open po kayo ng business next year, si Saturn, tuturuan po kayo ng accountability, responsibility,
tsaka karmic reward, either good karma o bad karma yan. So ibig sabihin, hindi ka pwede manlamang ng tao kasi pag naglamang ka ng tao, since si Saturn ay nakatrine sa Jupiter and Mercury in Cancer 11th house, ang social media ang kalaban mo. Cancel culture ang mangyayari. Hindi man gobyerno yung magpapataw ng parusa sa'yo, pero yung mamamayang tao yung magpapataw ng parusa sa'yo, like cancel culture, mapapahiya ka via social media. So kung may mga business po kayo na itatayo next year, good luck po. And congratulations din kung maging successful po iyon. So, ano pa ba ang pwede kung ma-interpret dito? Ayun. So, if ever po kayo ay may maraming pera next year, since second house moon in Libra po, ganyan, since ang Pilipinas, syempre, symbolizing the whole Filipino din, naka-sextile po siya kay Venus in Leo 12 house. So, if ever na may marami po kayong pera or sobrang daming pera, ganyan, wag nyo pong sasabihin sa iba or ipapublic. I-keep secrets nyo na lang po. Okay po? And also the same time, dahil Saturn in 8th house po tayo next year, as I said kanina, earlier, wag po kayong magpapautang. Dahil hindi po okay magpautang dahil hindi na po talaga yun mababayaran next year. Okay po? So, ayan. Kasi, ang mangyayari po dito, mas dadami po yung pera ninyo kapag kapag hindi nyo siya pinpublic or hindi nyo sinabi sa iba, kahit kapamilya mo pa yan, best friend mo pa yan, kaibigan mo, okay lang siguro kung mag-asawa. Pero, yung hindi nyo kaano-ano, ganyan, or kaano-ano nyo bilang pamilya, I suggest wag po. Secret na lang po. Kasi, in that case, mas magkakaroon po kayo ng marami pang ipon. Kasi, if ever na isasabihin nyo po sa iba, may tendency po na ma-evil eye or may tendency na manakawan po kayo. So, yun lamang po ang ating solar return for the Philippines at sa mga mamamayang Pilipino next year at kung sinong zodiac sign po yung magiging maswerte next year dito sa Pilipinas. So, thank you so much po and God bless you and to every Filipino po. And, gusto mo ba ng music sa Misteryo Musika? Sige, ito. I-try ulit natin ito pakinggan. Ang ginawa ni na Brother Jay para sa Misteryo Musika. Sit back, relax, and enjoy. Gabi ng Misteryo.